Alam mo, paano kaya kung isang araw malaman mong dalawa pala yung birth certificate mo? Tapos magkaiba pa yung detalye. Pangalan ng tatay mo, iba. Pati birthday mo, iba rin. Alin kaya doon ang tama? At gaano ba ka-critical yung tamang proseso para lang maitama yan sa mata ng batas? Kahit pa sabihin na nating meron kang ibang dokumento na sumusuporta sa gusto mong itama. Ito yung pinag-uusapan sa isang kasong umabot pa sa Korte Suprema. Ngayon, susuriin natin itong kaso ng Republic of the Philippines versus Salome C. Timario, GR number 234251. Yung desisyon, inilabas noong June 30, 2020. At ihihimayin ano ba talaga ang nangyari at ano ang hatol ng Korte Suprema dito. Oo, at ang titingnan natin dito, hindi lang yung mismong kwento ni Salome, kundi yung mas malaking aral, yung prinsipyong legalan na nakapaloob dito. Kasi mahalaga ito para sa kahit sino na maaaring dumaan sa parehong sitwasyon, yung pagtatamaan ng mga civil registry entries. Parang may tension kasi, di ba? Between sa gusto mong kalabasan at sa tamang proseso. Sige, simulan natin. Facts muna. Si Salome Timario, taga Osamis City. May dalawa siyang birth certificate. Yung una, na-register noong 1992. Registry number 92-03432, nakalagay doon tatay niya si Pedro Langgam, tapos birthday niya, November 17, 1949. Tapos meron pang isa. Oo, meron pa. Yung panganora, 2013 naman na-register. Registry number 2013-7336. Dito, ang tatay niya raw ay si Antonio Casera at ang birthday, November 17, 1950. Ito daw ang pangalawang detalye, si Antonio Casera at yung 1950 birth year, ito yung tugma sa iba pa niyang dokumento. Voter cert niya, baptismal, marriage contract, lahat yun. Okay, so dahil mas marami siyang pruweba para doon sa pangalawang detalye. Yun nga. Kaya nag-file siya ng petisyon sa korte. Ang gusto niya, ipa-cancel yung unang birth certificate, yung 1992. Tapos, ipatama yung pangalan ng ama at petsa ng kapanganakan na nakalagay doon para mag-match sa pangalawang record at sa iba pa niyang dokumento. Okay, so sa regional trial court, sa RTC, ano nangyari? Pinagbigyan yung petisyon niya? Inutos ng RTC na itama nga yung mga entry? Pero hindi doon nagtapos. Hindi. Kasi umapila yung Republic, represented ng Office of the Solicitor General or OSG, umakyat sa Court of Appeals, sa CA. At ang CA, kinatigan nila yung RTC. Sabi ng CA, parang okay lang daw na hindi specific na na-implead or nasama bilang partido yung mga potentially affected persons. Kasi daw. Kasi daw, sapat na yung nagpa-publish ng Notice of Hearing sa dyaryo. Yung publication daw, sapat na para masabing na-comply yung requirement ng batas. Okay, so dito na pumasok yung Korte Suprema. Ang naging pinakatanong na ngayon, hindi na masyado kung alin yung tamang detalya, kundi kung tama ba yung naging proseso sa RTC. Nagkaroon ba ng tamang jurisdiction yung RTC para dinggin yung kaso at mag-utos ng pagtatama? Mga taong sobrang importante sa kaso na dapat kasama talaga. Sina-sino ba sila? Yung dalawang posibleng ama, si Pedro Langgam at Antonio Casera. Yung nanay niya, si Rosenda Acacio, at pati yung mga kapatid niya. So, labag ba ito sa Section 3, Rule 108 ng Rules of Court? Yun ang naging issue. At yun niya nga. Dito talagang nag-iba ang ihip ng hangin. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA at ng RTC. Mariin nilang sinabi, walang jurisdiction ang RTC. Walang jurisdiction? Bakit daw? Dahil nga sa failure to implead indispensable parties. Malinaw daw kasi sa Rule 108, Section 3. Pag substantial corrections ang pinag-uusapan at yung pagpalit ng pangalan ng magulang, substantial yon. Kasi apektado ang filiation, yung legal na ugnayan ng anak sa magulang. Mandatory requirement daw na kasama sa kaso ang civil registrar at lahat ng taong may interes o maaring maapektuhan. At kung hindi sila kasama? Void. Lahat ng proceedings walang bisa, parang hindi nangyari. Pero teka, balik tayo dun sa sinabi ng CA. Yung publication, akala ko ba sapat na yun para ma-notify yung mundo? Kumbaga, ba't hindi yun kinagat ng Korte Suprema?
Yun. Magandang tanong yan. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na hindi pwedeng gamitin palagi yung publication bilang substitute sa personal na pag-implead ng indispensable parties. Lalo na, sabi nila, kung alam naman pala ng petitioner kung sino ang mga taong yon. So alam pala ni Salome. Oo, sa kaso ni Timario, hindi naman itinanggi na alam niya kung sino yung nanay niya, yung mga kapatid niya, at syempre yung dalawang pangalan ng ama na nasa birth certificates niya. Meron daw kasing mga exception tulad nung kaso ng Barco VCA. Pero para lang daw yun sa mga sitwasyon na talagang hindi mahanap yung mga partido o hindi alam ng petitioner na may iba pang apektado. Dito, hindi ganun. So hindi applicable yung exception. Hindi, kasi yung pagtatama daw na hinihingi niya, hindi lang naman siya ang apektado eh. May direktang epekto ito sa filiation, pati na rin sa successional rights, yung karapatan sa mana ng mga magulang niya at mga kapatid niya na hindi niya isinama sa kaso. Dapat nabigyan sila ng pagkakataon na marinig. Malinaw. So kung ililista natin, ano yung mga pinakaimportanteng aral o doktrina na dapat nating tandaan mula sa kasong ito? Civil registry, lalo na yung tungkol sa filiation, mandatory, sapilitan na isama lahat ng taong may direktang interes. Hindi pwedeng hindi. Failure to do so means walang jurisdiction ng korte, period. Okay, malinaw yun. Ano yung pamalawa? Pangalawa, yung pagkakaiba ng adversarial versus summary proceeding. Sinasabi dito na ang substantial corrections ay kailangan ng adversarial proceeding. Hindi ito pwedeng idaan lang sa summary o mabilisan na proseso. Anong ibig sabihin ng adversarial? Ibig sabihin, dapat may tunay na laban. Kumbaga, kailangan bigyan ng pagkakataon yung lahat ng apektadong partido na aktibong lumahok, magpresenta ng sarili nilang ebidensya, kontrahin yung petisyon kung gusto nila, hindi sapat yung na-notify lang sila through publication. Maliban nga doon sa mga very specific exceptions na wala dito sa kaso. Gets? So ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga nakikinig? Para sa iyo na nanonood o nakikinig na yon? Well, pinapakita nito kung gaano kahigpit minsan ang batas pagdating sa proseso, na kahit parang on the surface mukhang malinaw naman yung ebidensya ni Salome base sa iba niyang dokumento, na baliwala lahat yon. Bakit? Dahil nagkaroon ng pagkukulang sa procedural requirements, yung hindi niya pagsama sa mga indispensable parties. Oo nga eh. Nakakapanghinayang din para sa kanya. Pero batas eh. At dito papasok yung tanong, 'di ba? Paano ba natin tinitimbang yung strict compliance sa legal process versus yung sabihin na nating lehitimong hangarin ng isang tao na maitama yung mga record tungkol sa sarili niyang pagkatao? Mahirap na balanse 'yan. Ano kaya ang pananaw ninyo dito? Pwede kayong mag-iwan ng komento sa baba. At kung sa tingin ninyo nakatulong itong ating usapan, pakiclick na rin yung favorite button. At syempre, para hindi nyo ma-miss yung mga susunod pa nating paghimay sa mga ganitong importanteng kaso at usapin, make sure na nakasubscribe kayo. At di lang pang wakas na hamon sa inyong pag-iisip. Kung ikaw mismo, ang nasa sitwasyon na may mahalagang impormasyon sa birth certificate mo na alam mong mali at kailangang itama, at meron kang mga dokumentong susuporta dito, paano mo sisiguraduhin na yung gagawin mong legal na hakbang ay hindi lang para makuha mo yung gusto mong resulta, kundi para masunod mo rin lahat ng tamang proseso na hinihingi ng batas, gaya ng natutunan natin dito sa kaso ni Timario. Pag-isipan nyo yan.